Ito ang nakakagulat. Matapang na nagsalita sa isang live interview ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo at tila binalaan nga nito ang kasalukuyang administrasyon na huwag biruin ng mga ito ang mga taong nakikita nila sa kalsada na handang magwelga dahil ito raw ay nakikita ng ating mga militar at oras nga na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon maging ang kasundaluhan ay papalag na sa di umano'y hindi makatarungang pamamalakad ngayon ng pamahalaan. At ayon pa nga kay Attorney Salvador Panelo ay huwag na umanong hintayin pa ng Administrasyong Marcos na magkagulo ang taong bayan dahil baka hindi anya alam ng naturang administrasyon na malapit na ring masagad ang men in uniforms dahil sa tila panggagago ng mga ito sa ating gobyerno. Dahil bukod sa pagkakat ng budget sa nasabing opisina ng AFP na mahigit 10 billion pesos ay tila patuloy pa ring tinatanggal ng kasulukuyang administrasyon ang mga general ng AFP na maaaring dahilan upang lalo nang buwagin ang pamahalaan. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagbigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, dapat lang pumalas na silang lahat ng mga AFP and PNP dahil nasa kumunoy na ang bansang Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng mga politikong kawatan ng pera. Salute to all men in uniform. Huwag na nating hayaang matulad tayo sa ibang bansa na naghirap dahil sa mga cracks ng gobyerno. Kaya ang bayani at tagapagtanggol ng bansa natin, magising na po tayong lahat sa katotohanan. Sobra na ang hirap ng taong bayan at narito panoorin pa natin ang buong video. Putragis talaga itong mga loyalista at mga BBM vloggers. Nagsisimula na naman sila sa kanilang mga kasinungalingan at katarantaduhan sa totoo lang. Ito, may pinapakalat na naman sila. Diba? Nakakabwisit. Ito, talagang pinagmamayabang nila. Ang sinasabi nila dyan, eto na, PBBM, binayaran na ang utang ng Pinas gamit ang Marcos Wealth. Shush! Ayan na naman kayo! Ayan na naman kayo! Sa pang-brainwash ng mga Pilipino, please lang, tumigil na kayo. Dati, sabi nyo, maraming gold ang mga Marcos. May Talano gold. Buwisit! Pero yung sariling gold ng Pilipinas, binenta pa nila. At yung bilyon na nabenta doon, saan napunta? O, diba? O. Tapos ngayon, eto na naman. Babayaran ni BBM ang utang na Pilipinas gamit ang kanilang kayamanan. Mga buwisit kayo. Nabibwisit na ako mga lods kasi ang dami nilang fake news at kasinungalingan. Dati pa, nung kampanya, kaya buwisit na nanalo to eh. Kasi tayo, mga uto-uto tayo, nagpapaniwala din talaga tayo sa mga matatandang loyalista na alam daw nila ang nangyari dati. Bobo! Alam nyo ang nangyari dati? O anong nangyari ngayon? Grabe to mga lods, panoorin natin. Nananawagan ng International Monetary Fund o IMF para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos magbigay ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang Development Bank of the Philippines para pondohan ang Maharlika Investment Fund. Oh my God. Ayon sa IMF, mahalaga ang capital restoration sa dalawang state-owned bank para tiyaking matibay ang financial system ng bansa. Nauna nang nanghingi ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Land Bank at DBP mula sa minimum capital requirements. Git naman ang CEO ng Maharlika Investment Corporation, may panukalang batas na sa Kongreso na layunin ay palakihin ang kapital ng dalawang bangko. Grabe mga lods, no? Itong gobyerno na to. Kung ano-ano na lang ang pinaggagagalaw. Pati yung sa Land Bank at sa DBP ba yun? Pati yun kukunin nila? Sa totoo lang mga lods, diskumpiyado ako, lalo na sa gobyerno ngayon. Diskumpiyado ako sa mga pinaggagawa nila. Imaginin mo, 50 billion no, ang kinuha nila sa Land Bank. Oh my God. Para lumago ang kapital?
Ikamakailan nga lang, di ba? Plano na namang mangutang ang gobyerno kasi kulang. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So nangangahulugan mga kapatid, opo. Oo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid sino? Dapat gobyerno. Tama! Sino ba dapat ang mas magtipid? Ang gobyerno. Masyadong magastos ang gobyerno. Diyos ko, concert dito, concert doon. Hindi na pala kumikita ng maganda ang bansa natin. Kasi grabe din ang gastos ng gobyerno. Tapos wala ka pang nakikitang mga big ticket project. Ay, ambot. Grabe, bagong Pilipinas. Proud kayo? Heto na sila mga lods. Kanya-kanya silang bulahan sa isa't isa. Kala siguro nila mabubola mga Pilipino. Basahin natin itong statement ni Ralph Recto. Ha? Basahin natin. Sabi niya dyan, "We are happy to announce that the President just signed into law the 6.3 trillion national budget for 2025, which we have carefully studied line by line. This government's most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for the Filipino people for next year." Ha? Umaasa kayo ng biggest growth? Tanga ba kayo? Ano ba ang pwedeng maibigay ng ayuda? Anong biggest growth ang pwedeng mai-contribute niyan sa Pilipinas, Ralph Recto, aber? Maiintindihan ko pa kung kaliwat kanan yung infrastructure eh. Maiintindihan ko pa kung kaliwat kanan na pinapaganda nyo ang Pilipinas. Yon, may purpose yon. Magigets pa ng mga Pilipino, gusto nyo na talagang palaguin ang Pilipinas. Pero yung bilyon-bilyong budget sa 2025, yung iba ay mapupunta lang sa ayuda. Ano kaya yun? My God, pinaglululukon nyo na naman ang mga Pilipino, Diyos ko. Mga lads, dito nyo makikita na sobrang insecure talaga ang administrasyon ngayon sa past administration. Because even without the calls for strict scrutiny, the President will always see to it that he does that. We know that. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. Wow. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Putragis! Nakakaawa mga lords, no? They are trying to convince, di ba, people, they are trying na sabihin sa mga Pilipino, magaling ang presidente, magaling ang presidente. Hoy, hindi ikaw ang magsasabi kung magaling ang presidente. Ang mga Pilipino ang magsasabi niyan at ang mga nagawa ng presidente. Hindi tayo kailangan puro putak, no? Hindi ito pagalingan magsalita. At mas pipiliin ko pa yung presidenteng nagmumura. Importante, safe tayo at maraming nagawa sa bansa natin.